Sa nakaraan ay naipakita natin na ang usual suspect bilang tempter ni Eva ay isang seraphim, dahil anyong serpent ito at shining being. Napakarami ng basehan na isang seraphim ang tempter sa Garden of Eden. Pero na-disqualify nga lang siya dahil sa seed of the serpent na sinasabi. Dahil ang mga seraphim ay wala naman kakayahan to reproduce o magkaanak. Ayon sa Messiah, ang mga angels ay hindi nag-aasawa at walang pag-aasawahan sa mga angels. Kaya naniniwala ang mga bihasa sa Biblia na ang mga angels ay asexual o sexless. Ibig sabihin ay walang gender. Ang ibig sabihin dito ay ang mga heavenly beings o spiritual beings, dahil alam naman natin na hindi totoo ang katuruan tungkol sa mga angels. Ang punto natin dito ay hindi nagre-reproduce ang mga heavenly beings dahil hindi naman sila nag-aasawahan. Kaya ang seraphim ay kasama dito sa mga hindi nakakaanak o nagkakaanak. Isa pa ay hindi maaari na mangyari ang serpent seed doctrine na naanakan ng serpent si Eva dahil magiging pareho silang seed of the woman. Gaya ng napaliwanag natin sa naunang video, ang mas posible pa ay naanakan ng Adam ang woman at ang serpent, para maging magkalaban ang seed of the woman at seed of the serpent. Maaari din na may ibang nakabuntis sa serpent. Pero sa bandang huli na lang natin tatalakayin yan. Ang talakayin natin ngayon ay ang babae na napagkamalan na serpent at ina ng tinaguriang serpent seed. Sino ang babaeng ito? Babalik po muna tayo sa simula bago pa ang Garden of Eden. Ginawa ng Elohim ang Adam ayon sa kanyang wangis at binigyan ng kapamahalaan sa buong lupa. Naipaliwanag na po natin yan sa Part 3 ng Adamic Being Series. Gaya ng naipaliwanag sa nasabing video, ay ang mga Adamic beings ay mga shining beings. May anyo sila na parang metal na makinang. Sila ay matibay, matatag, malakas, makapangyarihan, at hindi masasaktan o basta-basta mawawasak. Higit sa lahat ay mahahaba ang buhay na kung ikukumpara sa atin ay para na silang immortal dahil kaya nilang mabuhay ng ilang libong taon. Sila ay mga shining beings gaya ng mga Elohim. Ang kaibahan ay ang Adam ay ginawang lalaki at babae. Gaya ng napag-aralan na natin, ang Adam ay hindi isang pangalan o personal name. Ito ay generic name para sa children of Elohim na tinatawag na Adam o Adamic beings. Ang mga Adamic beings ay may gender, may lalaki at may babae. Kaya alangan naman na parehong Adam ang personal name nila. Ang mga Adamic beings ay itinalagang magkaanak at magparami sa umpisa pa lamang. Kaya hindi totoo ang katuruan ng iba na sex daw ang kasalanan ni Adan at ni Eva. Hindi po totoo yan dahil sa umpisa pa lang ay inutusan na sila na magparami. Kabisado ko ito dahil naging tanong ko na ito noong batang musmos pa ako. Malaki din ang posibilidad na nagkaanak na ang lalaki na Adam at babae na Adam, bago pa ang Garden of Eden. Narito ang ilan sa mga kaibahan ng babae sa Genesis chapter 1 at chapter 2. Ang female Adam ay tinawag sa chapter 1 na Adam, samantalang ang woman sa chapter 2 ay hindi tinawag na Adam kundi Asia. Ang woman sa Genesis chapter 2, na pinangalanan na Hawa, na kilala ngayon bilang Eva, ay hindi ang female Adam sa Genesis chapter 1. At ang female Adam sa chapter 1 ay hindi naman pinangalanan. Ang female Adam ay ginawa ayon sa wangis ng Elohim. Pero ang female Aish ay ginawa mula sa tadyang ng lalaki na Aish. Ang female Adam sa chapter 1 ay kasabay na ginawa ng male Adam. Samantalang ang woman sa chapter 2 ay ginawa na huli. Kaya malaki ang pagkakaiba ng chapter 1 at chapter 2 ng Genesis. Kaya may first Adamic mate sa chapter 1 bago gumawa ng another mate sa chapter 2 na isang Isha ang kalagayan para sa Adam. Bukod pa dyan ay iba din ang kalagayan ng male Adam sa chapter 1 kumpara sa chapter 2. Sa chapter 1,
Ang Adam ay made in the image of Elohim, pero sa chapter 2 ay formed from the dust at naging living soul o Nefesh Chaya. Malinaw na magkaiba ang chapter 1 at ang chapter 2 ng Genesis. Magkaiba ang female Adam sa chapter 1 at ang woman na Aish o Aisha na ang kalagayan ay Nefesh Chaya. Ngayon ay dumako na tayo sa ating paksa. Sino ang tumukso kay Eva? Ang best possible suspect na babae na tempter ay itong first female Adamic maid. Ang unang asawa ng lalaking Adam. Siya lamang ang ibang babae na malalaman natin sa Bible sa panahong ito ng Genesis. Siya lamang ang may sapat na motibo at dahilan para gawin ito. Siya lamang ang may pag-uugali na kaya gumawa ng ganitong kasalanan. Sa katunayan ay ayon sa mga Jewish sources ay may unang asawa ang Adam, gaya ng naipaliwanag na natin sa channel na ito. Dahil nga sa ang Adam ay ginawang sabay na lalaki at babae. At dahil nga sa magkaiba ang salaysay ng Genesis chapter 1 at chapter 2. Maraming naniniwala na ang unang babaeng ito ay ang tumukso kay Eva. At maging sa early Christian traditions, naniniwala sila na isang babae ang tumukso kay Eva. Ito daw ay ang unang asawa ng Adam. Pinapatunayan yan ng mga paintings ni na Michelangelo, Raphael, at iba pa. Gaya na naipakita na natin sa isa sa mga naunang video na satanic imagery ng ating Angels and Demons series. Sabay silang ginawa at pantay sa lakas, kapangyarihan, at lahat ng bagay. Ang pagkakaiba lang ay ang gender, na lalaki at babae. Kaya lang ang female Adam ay ayaw magpasakop sa ilalim ng male Adam. Kaya nagkaroon ng conflict at power struggle sa pagitan ng dalawa. Kaya nilagay ang male Adam sa Garden of Eden at binigyan ng mahinang katawan na Aish. Na tila inalisan siya ng alaala ng kanyang nakaraan at kalikasan. Upang maiwasan na maulit ang conflict sa asawa, ay ginawa ng bagong asawa na mahina at submissive. Ito ang dahilan kung bakit mula kay Eva, ay naging mas mahina ang mga babae kaysa sa lalaki at napailalim sa kapamahalaan ng mga lalaki upang magkaroon ng kaayusan at maiwasan ang salungatan. Hindi gaya sa unang kapareha ng lalaking Adam. Kaya kung naghahanap tayo ng isang shining being na pwede magkaanak, at karibal ni Eva at ng mga magiging anak ni Eva, ay itong female Adam na unang asawa ng male Adam ang pinakamalapit na suspect. Nasa kanya ang lahat ng mga clue. Sa katunayan, ang tempter at sina Eva ay may pagkakatulad ayon sa Biblia. Sila ay magkauri. Alam niyo ba na may pagkakapareho ang tempter at ang Adam at si Eva? Ito ay makikita natin sa isinalin na naked o hubad sa Genesis chapter 2, verse 25. Hubad ba talaga ang ibig sabihin ng salitang ito? Nakahubad ba talaga sa Garden of Eden sina Adam at Eva? Upang malaman ang kasagutan ay suriin natin ang salitang ito. Ito ay ang Hebrew word reference number H6174. Kapag tiningnan natin sa Hebrew dictionary, ito ay ang Hebrew word na arom. Ang kahulugan daw ang nude o naked. Kaya kahit ang mga nagsusuri ay agad naniwala na hubad nga talaga ang kahulugan. Pero hubad ba talaga sina Adam at Eva? Yun ba talaga ang ibig sabihin ng Hebrew scriptures? Maghanap tayo ng kapareho ng salitang ito. Ngayon ay tingnan naman natin ang katangian ng tempter. Ayon sa Genesis chapter 3, verse 1, ang tempter ay subtle. Ang subtle dyan ay isinalin na crafty at cunning sa ibang English translation, at tuso naman sa Tagalog translation. Ito ay ang Hebrew word reference number H6175. Ang H6175 ay ang Hebrew word na arom. Ang ibig sabihin daw ay cunning, crafty, prudent, at subtle. Pansinin ang pagkakahawig ng salitang arom na matalino sa erem na isinalin na hubad. At pansinin na pinagmulan na salita na Hebrew word reference H6191. Ang erem na isinalin na hubad at ang arom na isinalin na tuso ay pareho ang salitang ugat. Ang H6191.
Kaya dapat ay pareho din ang kahulugan nito. Narito ang H6191. Ito ay ang Hebrew word na Aram. Mapapansin mo sa mga kahulugan ng Aram ay hindi lang ito limitado sa pagiging hubad. Ang totoo ang hubad na kahulugan ay pilit lang na isiniksik para ma-justify ang wrong translation na naked. Narito ang ilan sa iba pang mga kahulugan. Cunning, crafty, subtle, sa Tagalog, tuso, maparaan, malikhain. Kaya ganito dapat ang tama na translation ng Genesis 2, verse 25. Ang tao ay matalino, gaya ng tempter. Kaya lang ay hindi nila alam ito. Ang male Adam ay tila nakalimutan o ipinalimot ang kanyang dating pagkatao, nang siya ay binigyan ng katawang lupa at inilagay sa Garden of Eden. Kaya hindi niya alam kung ano ang meron siya. Pero malinaw na pareho sila ng kakayahan sa tempter. Hindi nga lang nila alam yun. Kaya ipinapaalala sa kanila ng tempter. Ito ay ang pagiging Elohim o anak ng Elohim, na mabubuksan lamang ang kanilang isipan kapag kinain nila ang bunga ng Tree of Knowledge of Good and Evil. Mas ipapaliwanag po natin yan sa isang hiwalay na video. Sa ngayon ay nakikita na natin ang pahiwatig na iisa lang ang uri ng Adam at ng tempter, pareho sila ng kalikasan. Ito nga ay dahil ang tempter ay ang female Adam na unang asawa ng male Adam. Iisa silang uri. Balikan na natin ang nabanggit natin sa umpisa. Maari na parehong naanakan ng male Adam si Eva at ang tempter na napagkamalan na serpent. Kaya lang ay matapos ang nangyari na sumpa at kaparusahan ay malabo na patulan pa ng male Adam ang temptress. Ang mas posible pa ay nagkaroon ng ibang asawang lalaki ang temptress at ang kanilang supling ang naging serpent seed na tinatawag. Kaya lang ang tanong ay, sino naman ang lalaking ito? Matatandaan na bago ang Garden of Eden story at ang Genesis chapter 2, ay nauna nang binigyan ng kautusan ang first Adamic mates na magparami at punuin ang lupa. Kaya malaki ang posibilidad na nagkaroon na sila ng anak bago pa si Eva. Katunayan ng pinalaya si Cain ay natakot siya na baka patayin siya ng sinumang makakita sa kanya. Kaya malinaw na may ibang tao na noon bukod sa kanilang pamilya. At ang pinakasikat sa lahat ng mga tanong ng mga bata, saan kumuha ng asawa si Cain? Ito ang number 1 ko na tanong noong bata pa ako. Ayon kasi sa Genesis chapter 4, verses 16 to 17, ay nagpunta sa lupain ng Nod si Cain at doon ay nagkaroon siya ng asawa, bumuo ng pamilya, at nagtayo ng isang syudad. Hindi po totoo na inasawa niya ang kanyang kapatid. Walang pahiwatig ang Biblia dyan. Ang pahiwatig ng Biblia ay may unang asawa ang Adam at inutusan silang magparami ng anak. Kaya nagkaanak na ang first Adamic mates bago pa ang Garden of Eden. Doon kumuha ng mapapangasawa si Cain. Sa katunayan, ay ang mga sinasabi sa Bible na Bene Elohim na nagkagusto at nagkaanak sa mga anak na babae ng tao, gaya ng ipinakita natin sa isang video, ay hindi nagmula sa kalangitan. Kundi sila mismo ay nagmula sa mga anak ng first Adamic mates. Muli ay tandaan na hindi nagkakaanak o nakakaanak ang mga heavenly beings. Ang ginawa ng Elyon sa mga anak niya na may kakayahan sa reproduction ay ang mga Adamic beings. Tandaan na sila ay ipinanganak bago pa ang pagkakasala ni Eva sa Garden of Eden kaya wala pa sumpa sa kanilang lahi. Sila ay mga makapangyarihan at malalakas na Adamic beings. Dapat din ninyong maunawaan na hindi ang mga naging anak nila sa mga babae na anak ng tao ang tinatawag na Nephilim. Isang malaking pagkakamali po yan. Ang sabi sa Genesis chapter 6, verse 4, ay may mga Nephilim noon sa lupa. Pero hindi sinabing Nephilim ang naging anak ng mga Bene Elohim sa mga tao. Ayon sa talatang nabanggit, ang tawag sa kanilang naging mga anak ay Giborim. Ibig sabihin ay makapangyarihang mga tao. Gaya ni Nimrod na isang Gibbor. Ang ibig sabihin ng Nephilim ay fallen ones o earthbound. Kaya sila ay mga anak ng Elohim na nasa lupa, wala sa langit. Mas posible pa na sila ang tinutukoy na Bene Elohim. Sila ang nagkaroon ng mga anak sa tao. Hindi na po natin ipapaliwanag pa yan dito. Panoorin nyo na lang po at subaybayan ang Origins of World Governments na serye natin.
Kaya ang posibleng nangyari ay inasawa ng female Adam ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. Hindi po katakataka yan. Isa itong pattern na makikita sa kasaysayan. Ang pinaka-popular na kwento ay tungkol kay Semiramis. Si Semiramis ay ina ni Nimrod na naging asawa din niya. Nang mamatay si Nimrod ay nagkaanak sila ni Semiramis ng lalaki. Ito ay si Tammuz na pinaniniwalaan na reincarnation ni Nimrod. Naging asawa ni Semiramis ang kanyang anak. Nakilala ang lalaking ito sa kalaunan bilang si Baal. Kaya nagpatuloy ang ganitong pattern sa kanilang lahi at gumuhit sa kasaysayan. Mula sa Babylon ay kumalat ito sa lahat ng mga bansa. Ang kwentong ito ay larawan lamang ng isang pangyayari na ganito din na naganap bago pa ang lahat. Isa itong allegory ng tunay na pangyayari sa sinauna at pagpapatuloy sa paglipas ng mga salinlahi ng mga tao. At maaaring nagpapatuloy ito hanggang ngayon na hindi natin namamalayan at nakikita. Ito ay nakilala bilang mother and child tradition sa halos lahat ng bansa, kultura, at relihiyon. Sa Babylon ay Semiramis and Tammuz. Sa Egypt ay Isis and Horus. At may ganoon din sa mga Hittites. Sa mga Aztecs ng Mesoamerica. Si Devki at Krishna sa India at Hinduism. At marami pang iba. Maging ang Christianity ay napasunod sa tradisyon na ito kaya may Mary and Jesus na imahe. Nakakagulat pero may Christians groups ngayon na kumakalat na ang mapapangasawa daw ni Jesus ay ang Queen Mother in Heaven na nagluwal sa kanya. Naipaliwanag na po natin yan sa video natin na, may female gender ba ang Elohim? Kung saan ay ipinakita natin ang kamalian ng paniniwala na magiging asawa ng Masaya ang sarili niyang ina upang iligtas ang lahat ng sangkatauhan. Sa nasabing video ay naipakita din natin na ang babae na ito ay kumalat sa buong mundo sa iba-ibang pangalan. Siya si Ishtar o Lilith sa Mesopotamia. Siya si Astarte o Asherah sa Phoenicia. Siya ay si Isis sa Egypt. Siya ay si Artemis sa mga Greeks. Siya ay si Diana sa mga Romans. Isang diyosa na maraming suso dahil siya ay itinuturing na Mother God. At marami pang iba. Malinaw na ang babae na ito ay malaki ang kinalaman sa affairs ng mga bansa sa kasaysayan. Sa katunayan, ay maging si King Solomon ay nahikayat niya. At maging ang buong Israel ay sumamba sa Queen of Heaven na si Astoreth at kay Baal, kaya nagalit sa bayan ng Israel ang Elohim kaya sila naparusahan. Hindi naman siguro bobo at tanga sina King Solomon at ang mga pantas ng Israel na sasamba at maglilingkod sa hindi naman totoo. Malinaw na tunay ang babaeng ito at nakikipag-usap sa mga tao, mga bayan, at mga hari sa bawat generation ng salinlahi ng tao. Siya ay nabubuhay ng mahabang panahon at nagpapatuloy at umiiral sa bawat panahon hanggang sa dumating ang wakas sa pagdating ng Messiah. May mga naniniwala naman na ang babaeng ito ay dating asawa ng Elohim. Lalo na at pinapatunayan ng recorded history na si Asherah ay dating asawa ng Elohim. Pero yan ay nalinaw natin sa video natin na, may wife ba ang Elohim? Ang totoo ay isa itong katibayan na may dating asawa nga ang lalaking Adam bago si Eva. Ang tinutukoy dito na Elohim ay ang Adam. Matatandaan na si Adam ay anak ng Elohim kaya matatawag din siya na Elohim o isang El. Kaya ang kwentong ito na nakaukit sa mga clay tablets ay tungkol sa Adam at unang asawa nito. Bandang huli ang kwentong ito ay mas naging specific pa at umabot sa puntong ang tinutukoy na asawa ng babaeng ito ay siya Elohim mismo, gamit ang pangalan na nakasaad sa Tetragrammaton. Isang katotohanan na dapat ninyong malaman na ang pangalang nakapaloob sa Tetragrammaton ay isang surname o family name. Kaya maraming ganito ang pangalan sa Bible mismo at maging sa history at archaeology. Matatandaan na ang unang Adam ay walang nabanggit na pangalan sa Bible. Pero may posibilidad na ang pangalan na nasa Tetragrammaton ay siya rin niyang pangalan o surname. Ang totoo, ay lahat ng mga tao na sumusunod kay Yael Elyon ay tataglayan ang pangalan na yan. Ipapaliwanag po natin yan kung maumpisahan natin ang Sacred Name series. Pero sa ngayon ay malinaw pa rin na ang tinutukoy na asawa ng babaeng makapangyarihan na ito ay ang unang Adam. Batay sa mga katibayang ito, ay lumalabas na ang tempter ni Eva ay isang babae. Ito ang female Adam na unang asawa ng male Adam.
Siya na siguro ang pinakamalakas ang mga batayan at dahilan na suspect. Ang Temptation of Eve ay isang usapang babae sa babae, kaya sila nagkapalagayan at nagkaunawaan, sila ang pinakaunang Marites at Marisol. Pero may isang objection lang. Dahil ayon sa Revelation, ay dragon, isang dakilang dragon, ang tinatawag na Old Serpent, Devil, at Satan, na dumadaye sa buong mundo. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.